Okay, nasa part 3 na tayo ng lesson 1 on entering God's rest. Last week ay nag-focus tayo sa verses 3 to 5. Yun ang part 2 ng ating pinag-aralan. Ngayon naman, ang focus natin ay ang verses 6 to 8 at nasa ikatlong principle na tayo. Ano ang ikatlong principle ng ating pag-aaral na ito sa lesson 1? God's rest is still offered today. Kung tatanungin mo ang tao kung ano ang kanyang pangarap, kung ano ang kanyang gusto, marami magsasabi sa mga ganito yung kanilang ganito ang maririnig mo na sasabihin nila. Gusto kong yumaman, gusto kong magkaroon ng sariling bahay, gusto kong magkaroon ng sasakyan, gusto kong mataas na sweldo. At maririnig mo rin yung iba na ipag-iigihan ko magtrabaho dahil darating ang araw, magre-retiro ako at gagawin ko, magpapahinga na lang ako. Ang akala natin, itong mga bagay na ito ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan. Pero tandaan ninyo na marami ng mga taong nakarating sa mga bagay na ito. Yaman, karangyaan, kasikatan, pero hindi nagkaroon ng tunay na kapayapaan at kapahingahan. Maging si King Solomon, pinakamayaman nung kanyang panahon, nasa kanya na ang halos lahat. Kung siya'y nalulungkot, maraming mag-entertain sa kanya. Nagpagawa siya ng magandang park. Ang kanyang mga pinggan, ang kanyang baso, mga ginto. Pero ano ang kanyang statement? Vanity of vanities. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay. At madalas na ginagamit niya ang statement na ganito sa ilalim ng araw. Anong ibig sabihin doon? Na lahat ng ginawa niya para sa kanyang sarili, apart from God, wala talagang halaga ang lahat. Isipin nyo for how many years na-depress ang taong ito. Napakayaman niya, napakasikat niya, napakatalino niya. Napakarami niyang na-compose na mga kanta. Ang dami niyang nadiskubre, pinag-aralan niya patungkol sa iba't ibang uri ng mga puno, iba't ibang uri ng mga insekto, iba't ibang uri ng mga hayop. Nagawa niya ang mga bagay na ito. So kumbaga sa panahon natin, masasabi natin, napaka-successful ng taong ito. Pero, ano ang nangyari sa taong ito? Nakaranas ba siya ng tunay na kapahingahan? Hindi. Naramdaman niya ang tunay na pagkapagod sa kabila ng marami siya at sagana siya at famous siya. Ganon ang itinuturo sa atin ng chapter 3 and chapter 4 ng Book of Hebrews na mayroong tunay na kapahingahan na hindi masusumpungan sa yaman, karangyaan at kasikatan. Kay Kristo lang masusumpungan ang kapahingahan na ito. Kaya yun ang argumento ng author dito sa chapter 3 and chapter 4. At basahin natin ang verse 6 to 8 ng Hebrews. Since therefore it remains for some to enter it, and those who formerly received the good news failed to enter because of disobedience. Again, he appoints a certain day, today, saying through David, so long afterward, in the words already quoted, today, if you hear his voice, do not harden your hearts. Verse 8, for if Joshua had given them rest, God would not have spoken another day later on. So dito mismo, sa verse 6 to 8, mayroong tatlong katotohanan na itinuturo ito sa atin. 3 encouraging truths about God's rest. Ano-ano ang mga ito? First, God's rest is still available. Kung titignan natin at babalikan natin ang kinote ng author, tinuturo niya na sa kabila na ang Diyos nangako sa mga nakaraan at nag-fail ang mga tao, hindi nangangahulugan na huminto na ang Diyos. Bagkus patuloy na iniaalok ng Diyos ang kapahingahan na ito. Verse 6. Ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok sa lupain ng kapahingahan. Tingnan ninyo. Muli ibinalik ng writer or ng author yung kanyang halimbawa. Yung nangyari
nung panahon ni Moses na kung saan inilabas niya ang mga Israelita mula sa Egypt. At ang sabi ng salita ng Diyos na narinig ng mga taong ito ang magandang balita. Ano ang magandang balita na yon? Una sa lahat, 400 years na slave ang mga Hebrews na ito sa Egypt. Isipin ninyo, 400 years sila ay slave. Wala silang sariling lupain. Sila ay slave ng mga Egyptians. At hinihintay nila ang promise ng Diyos for how many years? At sinabi ng Panginoon, sa ika-4 na henerasyon, ilalabas ko ang bansang ito at dadalhin sila sa lupang pangako. At matapos ang ika-4 na henerasyon, sinandang Lord mismo si Moses. At ano ang message? Na ilalabas na sila ng Panginoon doon mismo mula sa Egypt at dadalhin sila sa Promised Land. Yun ay good news. At sila ay inilabas mismo ng Panginoon sa pamagitan mismo ni Moses. Pero ano ang problema? Ang sabi ng Bible, ang mga unang nakarating or nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok sa lupain ng kapahingahan. Anong dahilan bakit hindi sila nakapasok? Pinangakuan sila ng Lord. Bakit sasabihin natin, nag-fail ba si Lord? Hindi nag-fail si Lord. Ipinapakita pa nito na hindi tapat si Lord. No, tapat ang Diyos. At ang sabi ng Bible, nananatiling tapat ang Diyos. Hindi siya katulad ng tao na hindi siya tapat. Pero rito makikita natin sa verse 6 ang dahilan kung bakit hindi nakapasok ang 20 years old pataas na kasama ni Moses. Ang sabi ng kanyang salita, dahil hindi sila sumampalataya. Paulit-ulit na binabanggit mismo ng writer mula dun sa chapter 3, chapter 4, ang dahilan kung bakit hindi nakapasok sa lupang pangako ang mga Israelita dahil sa hindi nila pananampalataya. Kung titignan natin sa ESV translation, ginamit niya yung word na disobedience. So maaaring sasabihin natin, bakit sa Tagalog hindi pananampalataya? Ang pinupunto rito, ang unbelief kasi ay nagre-resulta ng disobedience. Hindi lang ng disobedience, kundi ng murmuring. Hindi lang basta't murmuring, kundi rebellion. Hindi lang basta't rebellion, pagmamatigas ng puso. So ito ang sintomas ng unbelief. Kaya nga ang problema talaga walang iba kundi ang unbelief. At ito ang dahilan kung bakit maraming mga Israelita hindi nakapasok sa lupang pangako. So ano ang argumento mismo ng author? Sinasabi niya kung paano hindi nakapasok ang mga taong ito sa kapahingahang ipinangako ng Diyos, then ang kapahingahang ipinapangako ng Diyos, ang spiritual rest, ang dahilan kung bakit hindi nakapasok ang maraming mga tao sa kapahingahang ito dahil sa hindi sila sumampalataya. Naririnig nila ang gospel o ang mabuting balita, na-expose sila mismo sa salita ng Diyos, nandun ang kanilang exposure sa gospel at sa covenant community, and yet ang mga taong ito, hindi sila tumugon ng mayroong pananampalataya. Yun ang problema. Tignan ninyo ang kasunod. Sabi niya rito, ngunit may mga inaanyayahan. Okay. Yung word na ginamit niya, ngunit. It means available hanggang ngayon ang promised rest. Hindi lang nung generation ni Moses, hindi lang nung generation ni Joshua, hindi lang nung generation ni David, hindi lang nung generation ng writer diyan sa Book of Hebrews, kundi maging sa panahon natin, dahil ang sinabi niya ganito, ngunit may mga inaanyayahan. Hindi sinabing inanyayahan, inaanyayahan. Hanggang ngayon yan. So tinatawagan ng Diyos ang lahat ng mga tao na pumasok sa kapahingahan. In lesson 1, especially sa part 1, binanggit ko sa inyo ang 3 kapahingahan. At ang unang kapahingahan doon ay ang kapahingahan sa ating mga kaluluwa. At yun ang binanggit ng ating Panginoong Jesus in Matthew chapter 11, verse 28, 29, and 30. Ang kapahingahan na ito ay kapahingahan sa kaluluwa. Ang sabi ng Lord ay ganito, halika kayong lahat ng mga napapagal at napapagod sa inyong mga pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ang ginamit niya, kapahingahan sa kaluluwa. It's all about spiritual rest. Anong ibig niyang sabihin rito? Kapag ang isang tao hindi tumugon sa invitation na ito, naroon pa rin ang wrath ng Diyos. Nandun pa rin ang guilt. Nandun pa rin ang shame. Sinner pa rin siya.
o makasalanan pa rin siya, under siya ng condemnation. Dahil ang sabi ng Bible, ang lahat ay nagkasala, walang matuwid kahit isa. Pero ano ang kapahingahan na ito? Ang kapahingahan na yon ay ganito, na kapag inilagay mo ang iyong pananampalataya kay Hesus Kristo, wala na ang condemnation, wala na ang guilt, kundi ikaw ay anak na ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, yun ang sinasabi mismo ng verse 6, ngunit may mga inaanyayahan pa rin pumasok sa lupaing iyon ng kapahingahan. So, available pa rin ang promised rest na ito para sa lahat ng mga tao. Maging sa mga nasa room na ito at sa lahat ng mga nanonood na hindi pa nanampalataya sa Panginoong Hesus, available ang kapahingahang ito na iniaalok ng ating Panginoon. Pangalawa, na katotohanan na itinuturo ng verse na ito, na kung saan nakafocus sa verse 7. God sets a today opportunity. Verse 7. Kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinatawag niyang ngayon. Hindi niyo ba napansin, napaka-redundant ng author? Doon sa mga nakaraan na pinag-aralan natin, ilang beses niyang ginamit ang salitang today. Minsan siguro, pag nakakarinig tayo na yung makulit or yung mga magulang natin, lagi nila tayong pinagsasabihan. Minsan naisip natin, ang kulit-kulit ni nanay, ang kulit-kulit ni tatay. Pero, kailangan kasi tayo mapaalalahanan. Kailangan minsan ulit-ulitin para tumimo ito sa ating puso. Tignan niyo ang problema sa mga Israelita. Nung lumabas mismo sila sa Egypt. Paglabas nila sa Egypt, hinati ni Lord ang dagat na pula. Pagkahati ni Lord ng dagat na pula, naglakbay sila. Then nung nandun sila sa Mara and Meriba, ano nangyari? Nagreklamo sila. Kinwestiyon nila ang goodness ng Diyos. Kinwestiyon nila ang katapatan ng Diyos. Katatapos lang ng mga miracles na ginawa ni Lord, pero nakalimutan nila ang ginawa ng Panginoon. Yung paghati lamang ng dagat, yun ay pagpapakita na ang Diyos sinasabi nila, tinutulungan sila ng Diyos, pinagtatanggol sila ng Panginoon. Pero anong nangyari? Sabi nila, mamamatay na kami rito, wala kami mainom. Kasama pa rin ba namin ng Diyos? Tutulungan pa rin ba kami ng Diyos? Kaagad silang nakalimot. Kaya maganda lagi napapaalalahanan. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang makalimot. Okay? Tuloy natin. Sabi niya rito, kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinatawag niyang ngayon. Anong ibig sabihin ng ngayon? Usapan ba dyan yung date? Hindi. Ang usapan dyan, opportunity. Na ang Diyos, binibigyan niya ng chance, ng pagkakataon ang mga tao. Hindi lang nung panahon ni Moses, hindi lang panahon ni Joshua or ni David, kundi maging sa panahon ngayon, ang Diyos nagbibigay ng pagkakataon. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang tayo ay manumbalik sa Kanya. So, nung ginamit yung salitang ngayon, hindi mo kailangang ipagpaliban. Hindi mo kailangang pagmatigasin ang iyong puso. Kailangang tanggapin mo ang sinasabi ng Panginoon. Hindi katulad ng mga Israelita na nandun sa Kadesh Barnea in Numbers chapter 13 and 14. Nung sinabi ng Panginoon, pumasok na kayo sa Promised Land, anong sinabi nila? Ayaw namin pumasok. May mga higante. Mamamatay kami ron. Ang sabi ng Lord, ipinangako ko sa inyo yan, papasok kayo dyan, yan ang inyong mana. Pero anong naging tugon nila? Unbelief. Akala nila meron pang chance. Yun na yung last chance nila. Kaya sinabi ng Panginoon, ipinapangako ko sa aking sarili, ang 20 years old pataas, hindi makakapasok sa lupang pangako. Na-miss nila yung day na yon. Na-miss nila ang ngayon na panawagan ng Diyos, ang invitation ng Diyos. Pangatlo, God's rest is greater than Joshua's conquest. Verse 8. Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Joshua ng lubos na kapahingahan, tingnan ninyo, ginamit yung kung, then pagkatapos lubos na kapahingahan.
So, ang story ngayon ay yung sa generation ni Joshua. Nakapasok ang generation ni Joshua. Yung 20 years old pa baba, nakapasok sila. Pero anong sabi ng Bible? Anong point dito? Ito ay isang larawan na kung saan mayroong darating na mas dakila na kapahingahan. So, hindi ito yung lubos na fulfillment. Yes, ito ay partial fulfillment ng promise ng Diyos. Ipinapakita niya na mayroong mas dakilang kapahingahan na iniaalok ang Diyos. Kaya nga sinabi niya rito, kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Joshua ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. So ibig sabihin, mayroong inihanda ang Diyos na mas dakila na kapahingahan. Kaya nga ang promised land ay larawan ng mas dakila na pangako ng Diyos. Yun yung binabanggit mismo ng author sa chapter 3 and chapter 4. Ang promised rest na ito, ang kapahingahan sa ating mga kaluluwa. Kasi maraming mga tao, saan sila nakafocus sa mga bagay sa sanlibutan ito? Kasi ang akala natin na kapag nasa atin na ito, fulfilled na tayo at wala nang problema. Hindi natin alam, hindi yun naman talaga nakapibigay sa atin ng kapahingahan. Maaring, halimbawa, yung mga nag-board exam, sigurado sa mga ilang buwan na inyong pagre-review, hindi talaga kayo makapagpahinga, at ang prayer ninyo, Lord, makapasa ako, makapasa ako, makapasa ako. At nakapasa nga kayo, feeling ninyo, yes, nakapahinga na ako. Di nyo alam, pagpasok nyo ng trabaho, mas marami palang trabahong gagawin. Ano ang punto ko? Hindi kasi sa trabaho masusumpungan ang kapahingahan. Hindi rin sa kayamanan masusumpungan ang tunay na kapahingahan. Hindi sa mataas na posisyon masusumpungan ang tunay na kapahingahan. Babalik ulit tayo doon sa aking ginamit na illustration, si King Solomon. Mayaman, napakarangya, kilalang kilala, pero na-depress. Ramdam niya ang pagkapagod. As in, sobrang pagkapagod. Dahil ang itinuturo ng salita ng Diyos, hindi sa mga bagay sa sanlibutan ito ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan. Kaya nga sinabi rito, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Kung tutuusin ninyo yung mga kasama ni Joshua, meron na silang sariling lupain. Meron na silang mga bahay, malawak na lupain, umaani ng sagana, masaganang mga taong ito. Pero, sabi ng Bible, hindi pa yon ang tunay na kapahingahan. Hindi yun ang lubos na kapahingahan. Kaya ang Diyos mismo, meron siyang ipinangako na tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Na ang kapahingahang ito ay napakadakila. Mas dakila kaysa doon sa promised land. Na ang itinuturo rito, mas dakila pa ito sa position, sa fortune, sa wealth, sa success na sinasabi ng tao. Napakadakila ng pangakong ito ng ating Panginoon, ang promise rest na ito, ang kapahingahan sa ating mga kaluluwa. Kaya, ano ang dapat nating gawin? Ano ang application ng verses 6 to 8? First, enter rest through faith. Una, gusto kong kausapin ang mga taong hindi pa talaga nila inilagay ang kanilang pananampalataya kay Jesucristo. Doon sa verse 6 ng chapter 4, ang dahilan kung bakit hindi nakapasok ang mga Israelita noong panahon ni Moses, hindi dahil sa kakulangan ng information. Alam nila ang salita ng Diyos. Naririnig nila ang salita ng Diyos. Nakikita nila ang mga miracle ng Panginoon. Every day, nag-i-speak ang Panginoon sa kanila sa pamamagitan ng mga signs, wonders,
and miracles. Pero bakit hindi sila nakapasok? Ang sabi ng salita ng Diyos, dahil hindi sila sumampalataya. So, hindi sapat ang exposure natin sa salita ng Diyos. Kahit very active ka sa church, kung hindi mo inilagay ang iyong pananampalataya kay Jesucristo, then impossible na makapasok ka sa promised rest na ito. Kahit ikaw ay nagse-serve sa Panginoon, kung hindi ka sumampalataya kay Jesucristo, then hindi ka makakapasok sa promised rest ng Panginoon. Ang kailangan ng tao, una sa lahat, ilagay niya ang kanyang pananampalataya kay Jesucristo. Yung inihalimbawa ko noon sa inyo, ang Matthew chapter 7, nang sabi ng Panginoong Sus, darating ang araw, marami magsasabi sa akin, Lord, nangaral kami ng iyong mga salita, nagprophesy kami, nagpalayas kami ng masamang espiritu, naglingkod kami sa iyo, Lord. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Anong point roon? Mula sa simula't simula pa, wala tayong relationship. Ano pinupunto ng Panginoon? Hindi ka na nampalataya. So, hindi ang gawa natin ang nakapagligtas sa atin, kundi ang gawa ni Kristo. Na kung saan, dahil sa Kanyang ginawa, inilagay naman natin ang ating pananampalataya sa Kanya at sa Kanyang ginawa. Ano pinagyabang ng mga taong ito? Yung kanilang ginawa. Yun ang kanilang pinagsisigawan. Yun ang kanilang pinagmamalaki. Ang sabi ng Lord, hindi ko kayo nakikilala. So, hindi ang ating mga ginawa na paglilingkod, pagbabasa ng Bible, kahit nag-aral ka pa sa Bible school, kahit natapos mo pa ang iyong doctor's degree, ang iyong doctorate, kung hindi ka na nampalataya kay Kristo, wala ring halaga ang lahat. Dahil ang kailangan ay ang pananampalataya. Yan ang pinagdidiinan mismo ng writer, especially in chapter 3 and chapter 4. Lagi niyang sinasabi, ang dahilan kung bakit hindi nakapasok ang mga taong ito, dahil hindi sila sumampalataya. Ngayon, sa mga kapwa ko naman na nananampalataya kay Jesucristo, binanggit ko nun sa inyo sa ating part 1 ng lesson 1, sa verses 1 and 2 ng chapter 4, ang ikalawang kapahingahan na tinutukoy ng ating Panginoong Hesus. Sa mundong ito, marami tayong pagsubok, marami tayong mga struggles. Hindi tayo exempted sa mga pagsubok. Pero mayroong pangako ang Panginoon. Posible na maranasan natin ang kapahingahan kahit troubled ang situation. At yun ang tinuturo mismo ng kanyang salita in Psalm. Be still and know that I am God. Anong ibig sabihin ng be still and know that I am God? Marami tayong mga pinanghahawakan na akala natin kaya nating kontrolin. Pero sinasabi ng Lord, be still. Anong pinopoint niya? Bitawan mo na yan at ipagkatiwala mo ang lahat sa Kanya. Kasi para sa atin, hanggat kaya natin, kinokontrol natin ang mga sitwasyon. Pero itinuturo ng salita ng Diyos na ipagkatiwala natin ang lahat sa Kanya. Lahat ng mga alalahanin natin, lahat ng mga pinagdaraanan natin. Kasi nga, impossible na maranasan natin ang rest na ito kung hindi natin ipagkakatiwala ang lahat sa Panginoon. Yun ang tinuturo ng kanyang salita in 1 Peter chapter 5 verse 7. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng mga alalahanin natin. Bakit? Dahil siya ang nag-aaruga sa atin. Siya ang nag-aaruga, siya ang nag-aalaga, siya ang nagsusustain sa atin. Kaya nung sinabi ng Panginoon, be still and know. Anong ibig niya sabihin? Kilalanin mo ang Diyos. Ngayon, sino ang Diyos? Ano ang Diyos? Ano ang katangian ng Diyos? Siya ang omnipotent God, hindi siya impotent God. Kaya ng Diyos na tulungan tayo. Kaya ng Diyos na i-provide ang pangangailangan natin. Dahil siya ang omnipotent God. Anuman ang sitwasyon natin, ang Diyos ang siyang makakatulong sa atin. Siya ang magsusustain sa atin, lalo na sa mga panahon na nababahala na tayo at hindi natin kaya ang lahat. Sapat ang biyaya ng Diyos. Siya ang ating daddy, hindi nagpapabaya ang ating Panginoon.
Actually, ang ating Panginoong Hesus, nung nababahala ang kanyang mga disciple, pumasok siya sa room at sinabi niyang, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi katulad ito ng kapayapaan na ibinibigay ng mundo. So, ang point ng Lord, nung tayo nanampalataya sa Kanya, inilagay niya na sa atin ang peace na ito. Pero bakit parang hindi natin nararanasan ang kapayapaan na ito? Dahil ano ang inaalaw natin sa ating buhay? Ang takot, ang pag-aalala. Ang tinuro ng salita ng Diyos na ang mag-rule dapat sa ating heart ay walang iba kundi ang kapayapaan ng Diyos. Kung inalaw natin ang kapayapaan na ito, then mararanasan natin ang kapahingahan. Ang pinopoint ko rito bilang isang mananampalataya, hindi ko sinabing tinanggal ng Diyos yung problema o yung pagsubok, kundi sa kabila o sa kalagitnaan ng bagyo ng ating buhay, posible ang kapayapaan na siyang nagro-rule sa atin. Amen? Bakit? Sino may control? Sino may hawak? Hindi na ikaw. Ipinagkatiwala mo na ang lahat sa Panginoon. Amen? Palakpakan nga natin ang ating Diyos. Pangalawa na dapat nating gawin, respond to God today. Una sa lahat, sa mga hindi palataya kay Hesus Kristo, doon sa verse 7, ang sinabi ng kanyang salita, ang Diyos ay gumawa pa ng isa pang araw na tinawag na ngayon. So, open ang panawagan ng Diyos, available ang pagtawag ng Diyos para sa lahat. So, isipin ninyo, nung panahon ni Moses, unang kanyang illustration. Then, pagkatapos, pagdating sa verse 7, yung chapter 95 ng Psalm, nung panahon naman ni David. So, ilang daang taon from Moses to David, sinabi ng kanyang salita, mayroong iniaalok ang Diyos na kapahingahan ngayon. So, hindi nag-end nung panahon mismo ni Moses or ni Joshua, kundi maging sa generation ni David, available ang panawagan na yon na today. Yung opportunity na yon. At bakit sinulat ito ng author at binanggit ito ng author? Dahil hindi lang nung panahon ni David, kundi maging sa kanyang panahon. So, ito ay available para sa lahat. Ang kailangan natin, tumugon sa Kanya. The moment na tinatawag ka na ng Diyos at ilang beses na sinasabi ng Lord, it's time to repent. It's time na mag-repent ka. At ilagay mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Bakit? Dahil posible na maging huli ang lahat. Yun yung nangyari mismo sa Numbers chapter 13 and Numbers chapter 14. Nung nagrebelde, nagmatigas ng puso ang mga Israelita, akala nila mayroon pa silang isang chance. Di nila alam, yon ang last chance. So, wag sana nating mamiss ang panawagan ng Diyos na ito, ang kanyang invitation. Kung pansinin ninyo, sa parable ng ating Panginoong Hesus, the parable of the banquet. Sa parable na yon, mayroong isang mayaman na naghanda, mayroong isang malaking piging. At inutusan niya ang kanyang mga servants na tawagin na yung mga na-invite. Kasi that time ganito, pag ikaw ay maghahanda ka ng isang malaking handaan, bago yon, mayroon invitation. Then pagkatapos, that day ng banquet, tatawagin na yung mga naimbitahan. So, 2 beses na merong invitation. Ang tinuturo rito ay patuloy na pagtawag ng Diyos sa tao. Ngayon, ang sabi mismo dun sa parable na ito, inutusan ang mga servants na tawagin na yung mga na-invite. Pero yung mga na-invite na ito, ang dami nalang mga excuses. Actually, yung kanilang mga excuses, hindi naman talaga katanggap-tanggap. Sabi ng isa, kabibili ko lang ng mga ox, so i-check ko kung malakas sila. Isipin mo, bibili ka ng baka, babayaran mo na, then pagkatapos titignan mo kung malakas o mahina. Ay, hindi ganun ang pagbili. I-check mo muna kung malakas, malusog. Baka kulang ng paa. Tapos yung isa, kabibili ko lang ng lupa. I-check ko muna kung okay yung lupa. Sino bibili ng lupa na babayaran mo kagad nang hindi mo nakikita ang lupa? Ano ang point ng Panginoon? Hindi isang aksidente yon. Sinasabi ng Panginoon, ang itinuturo niya, ang tao, dahil sa ayaw niya, marami siyang excuses. Kaya tignan mo, mag-invite ka ng mga tao na umattend sa church, ano sasabihin nila? Busy ako eh.
Lagi na lang naririnig ang salitang busy, busy, busy. Ulitin ko yung sinabi ko kanina, kapag ayaw, maraming dahilan. Hindi nila alam na ito'y pagtawag ng Diyos sa kanila. Kaya nga ginagawa natin, tayo ang lumalabas, tayo ang nagre-reach out. Inaabot natin ang mga taong ito. Even in campuses, nag-share tayo ng salita ng Diyos sa mga campuses na ito. Sa bawat pamilya, sa mga mahal sa buhay natin na tinuturuan natin ng gospel. Pero nasa kanila ang pagtugon. Sa panawagan ba ng Diyos, tutugon sila? Sa panawagan ng Diyos sa iyo, tutugon ka ba? Madalas gusto natin mag-self-effort. Gusto natin mag-perform para tanggapin tayo ng Diyos. Ang tinuturo ng salita ng Diyos, ang manampalataya ka kay Hesu Kristo. Dahil ang kaligtasan ay regalo, hindi natin pinagtrabahuhan. Hindi natin pinagpaguran ng salvation. Kaya nga sinabi ng Bible, it is a gift of God. Regalo yun ng Diyos. Ngayon, sa part naman ng mga nanampalataya na kay Yesu Kristo, kumusta naman ang inyong spiritual life? Tumugon na ba kayo sa panawagan ng Diyos? Nagseserve ba kayo sa Panginoon? Kanina binabasa ko ang story actually, yun ang binasa ko last week, nasa Kings ako, yung kay Elisha. Si Elisha, sabi ng Lord kay Elijah, puntahan mo si Elisha, siya ang magiging successor mo. So nung pinuntahan ni Elijah si Elisha, abalang-abala si Elisha na mag-araro. Actually, nasa yung nag-aararo, ilan silang nag-aararo? 12 silang nag-aararo. At nasa 12 siya. So 24 na baka ang naroroon. So as in, mayaman talaga sina Elisha. Isipin mo, mayroong 12 na nag-aararo at 24 na baka ang ginagamit. Mostly, ang ginagawa lang doon, aring 2 na pang-araro. Pero si Elisha, 12 pares na baka. At 12 nag-aararo. So ipinapakita roon ng taong ito, hindi basta-basta, mayaman ng taong ito. So pumunta mismo si Elijah, abalang-abala si Elisha naman na nag-aararo. Ano ginawa ni Elijah? Initya niya yung kanyang mantle. Na ibig sabihin ay ganito, ikaw ay ite-train ko, ikaw ay i-equip ko, ikaw ay maglilingkod sa akin. Ikaw magpe-prepare ng mga panghugas ko ng kamay, ng aking paa, at tuturuan kita. Ano ginawa ni Elisha? Tumakbo siya, lumapit kay Elijah, sabi niya, magpapaalam lang po ako sa aking mga magulang. So sabi mismo ni Elijah, okay, pumunta ka pero huwag mong kalimutan ang napag-usapan natin. So ano ginawa ni Elisha? Umuwi siya ng bahay, kinuha niya ang 2 baka niya, kinatay niya ang 2 baka niya, at ang kanyang ipinanggatong, yung kanyang araro. So anong ibig sabihin roon? Iniiwan ko na yung aking dating trabaho, maglilingkod na ako, hindi na ako babalik sa dati. Isipin mo, tinalikuran niya yung security sa buhay. Napakayamang tao. Hindi siya nakabase sa kanyang security, mayaman sila. Possible, kasama na roon ang kanyang mana. Pero, sumunod siya dahil alam niya na siya'y tinawag ng Panginoon. Bakit maraming mga mananampalataya na napakahirap para sa kanila na mag-serve para kay Lord? Kung naintindihan mo ang grasya ng Diyos at ang kanyang pinantubos sa iyo, then natural na lamang sa iyo ang maglingkod sa Kanya at hindi na isang pabigat ang mag-serve. Dahil kailanman hindi naman talaga pabigat ang mag-serve sa Panginoon. Pero bakit maraming Kristiyano? Okay, tuloy niyo na po iplapak niyo. Pero bakit maraming mga Kristiyano hindi tumutugon sa panawagan ng Panginoon? Dahil sa ibang bagay? Dahil ibang focus ninyo? Mga kapatid ko, ang kaligtasan na nasa sa atin ngayon, regalo yan ng Panginoon. So, ang paglilingkod natin sa Kanya ay tugon ng pasasalamat natin sa Kanya.
At kung ikaw ay maging mapagpasalamat na Kristiyano, then natural sa iyo na maglingkod ka sa Panginoon. Hindi na magiging pabigat. Maaring ilan sa inyo tinatawag kayo ng Panginoon sa ministry. Maaring ilan sa inyo tinawag kayo magpastor ng Panginoon. Then ipaprepare ninyo ang inyong sarili sa pagiging pastor. Lagi at lagi dapat nasanayin natin na maging masunurin tayong mga anak ng Diyos. Kung babalikan natin ang chapter 4 verse 6, sa ESV ginamit niya yung disobedience. Ang disobedience ay resulta ng unbelief. Bakit maraming mga Kristiyano hindi sumusunod sa Panginoon? Bakit nagdi-disobey sila sa Lord? Kasi madalas nag-aalinlangan tayo. Naiisip natin ganito, Lord, papaano yung provision mo? Lord, papaano yung maipapakain ko sa aking pamilya? Hindi sinungaling ang Diyos. Hindi sinungaling ang Diyos. Ang pananampalataya nagsasabi, Lord, di ako magrereklamo. Di ako mag-aalinlangan sa iyo. Magpapahinga ako sa iyong presensya. Kaya mga kapatid ko, alam kong ilan sa mga dahilan kung bakit kayo hindi tumutugon sa Panginoon dahil nag-aalinlangan kayo sa magagawa ng Diyos. Naalala niyo si Moses? Sabi ng Lord kay Moses, Moses, bukas na bukas, yung hinihingi ng mga kasamahan mo na karne, ibibigay ko. Hindi lang isang araw, hindi lang isang linggo, isang buwan. Ang sabi ni Moses, Lord, kahit ba kunin namin ang lahat ng isda sa karagatan, hindi kaya, Lord eh. Sabi ng Panginoon, bakit? Meron bang mahirap sa akin? Bakit maiksi ba ang aking kamay? At yun ang gusto kong maunawaan ninyo. Bakit maiksi ba ang kamay ng Diyos? Mabuti ang Diyos na pinaglilingkuran natin. At alam niya ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Ang tinuturo niya sa atin, babalik ulit tayo sa sinabi ng Psalm 46, Be still and know that I am God. Pangatlo na application. Seek greater than earthly rest. Saan hinahabol ng iba ang kanilang kapahingahan? Sa wealth, sa position. Pero anong itinuturo ng chapter 4 verse 8? Mayroong mas dakila kaysa literal na promised land. Ano yon? Ang pangako ng Diyos na kapahingahan. So, sa practical na application, hindi dapat ang mga kayamanan sa sanlibutang ito ang habulin natin. Bakit? Chapter 3 verse 2 ng Colossians, na ituon natin ang ating mga paningin sa mga bagay na panlangit, hindi sa mga bagay na panlupa. Kaya nga yun ang sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus in Luke chapter 12, na sinabi niya, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Then sinabi niya ang parable ng isang foolish na mayaman. Ang mayaman na ito, as in mayaman siya, then siya'y nagtanim, umani siya ng napakasagana. At tanong sabi niya, anong gagawin ko? Ang dami ko ng ani, saan ko ilalagay ang dami ng aking ani? Sabi niya, alam ko na. Gigibain ko ang aking mga bodega at magpapatayo ako ng mas malalaking bodega. At anong gagawin ko sa maraming taon ng aking pagtatrabaho? Alam niyo ang kanyang statement? Magpapahinga ako. Kakain, iinom, magsasaya. Tignan ninyo, bago niya sinabing kakain, iinom, ginamit mo na roon ang salitang magpapahinga ako. Kaya maraming mga tao nagtatrabaho at hinahabol na nila, sana 20 years na, para sa ika-20 years ko, pwede na ako mag-retire. Magpapahinga na ako. Kasi doon natin hinabol sa retirement ang kapahingaan. Ang sabi ng Panginoon, hangal, ngayong gabi, babawiin ang buhay mo. Saan mapupunta ang pinagpaguran mo? Ang mabigat doon ay ito. Sabi ng Panginoon, mayaman sa paningin sa mundong ito, ngunit dukha sa paningin ng Diyos. Anong focus mo? Anong inahabol mo? Anong dahilan? Bakit lagi kang nagmamadali pagkatapos ng service?
Anong dahilan bakit wala kang time sa Panginoon? Wala kang time sa devotion? Anong dahilan bakit wala kang time na mag-serve sa Panginoon? Anong hinahabol mo? Ano ang number one mo? Ano ang priority mo? Tinuro ng Panginoong Hesus kung ano maging priority ng kanyang mga disciples. Sabi ng Lord, huwag niyong alalahanin kung anong iinumin ninyo, kakainin ninyo, at isusuot ninyo. Then pagkatapos, ngunit pag sumikapan ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng ito'y ipagkakaloob sa inyo. Tinuro ng Lord yung tamang priority. Hindi nauuna ang material wealth, nauuna si Lord. Kaya yun yung tinuturo ng Colossians 3:2 na i-fix natin ang paningin natin sa mga bagay na panlangit. So, sino ang number one mo? Ano ang iyong priority? Sino ang iyong priority? Ano dahilan ba't hindi ka nakakapag-serve kay Lord? Ba't hindi mo na ibibigay ang todo-todo na pagsaserve mo kay Lord? Bakit parang tipid ang iyong pagsaserve kay Lord? Bakit ang daming mga excuses? Bakit deserve ba ni Lord ang tipid na pagsaserve? Nakikita mo bang parang, Lord, next time na lang, next time na lang, next time na lang. Hindi ba? Sabi natin, Lord, narito ako, gamitin mo ako. Bakit mo nasasabi yung ganon? Kasi alam mo na kung anong focus mo. Si Lord. Alam mo na kung anong priority mo. Si Lord. Ang kanyang kingdom, ang kanyang righteousness. Then ang sabi ng Lord, and all these things shall be added unto you. Hindi na yun ang hahabulin mo. Si Lord na magdaragdag nun sa iyo. Amen? Kaya mga kapatid, ano man ang conviction ng Lord sa inyo, it's time na tumugon kayo.